Kung kanina po galing tayo sa isang high-tech guest and high-tech discussion, pupunta naman po tayo sa isang low-tech na kausap. Yung hindi marunong magpatay ng laptop at hindi rin marunong magbukas. Usapin natin, ayan. Okay, segue ko. Ingit na ingit ako doon sa intro mo, doon sa nakaraang mong guest, no? Very accomplished, no? Harvard, no? Medyo nagkapareho lang kami ng konti doon sa Myanmar, no? Dahil labas-masok ako sa Myanmar noong early 90s. Pero ayun, parang kuho ako sa ganung klaseng introduction eh. Pero okay lang. Okay na. Halatang-halata ba na may kinikilingan yung host? Pero napaka-interesting yung topic na yan. No? Nakasunod ba kayo? Medyo technical yung pinag-uusapan. Medyo, may dictionary ako eh. Pag hindi ko maintindihan, check agad ako. Kanina ko pa na-imagine eh. Parang nakikinig ba tong second guest natin? Kasi kagabi lang, hindi marunong magbukas ng computer. Hindi naman ako perfect katulad mo eh. Pero okay lang ba introduction ko? Napakaganda ng segue, di ba? Ang ganda ng pagkakaliko eh. No? From high-tech. Kung gaano kaganda yung introduction mo dun sa nakaraang mong speaker, no? Ganun naman na kasayad sa lupa. Sumunod. Ngayon ko na naisip, dapat pala, i-take two natin. Teka lang. Ngayon ko na naisip teka lang. Labas muna kayo. Sandali lang. Take two natin yung usapan. Maganda to kasi. Ayan. Okay. From our digital discussion, we now go analog. I'd like to welcome to our program, Mr. Ronald Llamas. Good evening po, sir, and thank you for joining us sa Facts First. Good evening. Okay na ba yan? From digital to analog. Okay na. Pero kanina, hindi ko na nasasabihin kung ano yung naisip ko. Habang nagsasalita yung iyong guest, iniisip ko kung anong klaseng deepfake yung gagamitin ko na ikaw yung subject. No? Hindi naman daw pala masama eh. Gumawa ng deepfake. So, iniisip ko kagad kung anong gagawin ko sa iyo na pwede ko ikalat na hindi ako makakasuhan. Hindi nakikinig tong guest natin eh. Ang sabi niya, in and of itself, hindi masama. Pero the way you use it, doon tayo magkakataluhan. Okay ba? Freedom of expression ang i-invoke ko. Pero sinabi niya, may limits yan. May limits. Pero yung burden na patunayan o iset yung limits, nandun sa mga pulis. Katulad ng department na sa Meta, di ba? Hindi ko kanyon. Hindi ko problema yun. Ganun, Kamali yata tayo na kinausap yung gabi. Sabi ko na, dapat tinapos na tong episode na to eh. No? Actually, may guesting sana ako sa Bloomberg ngayon, pero ayun, may nag-text. Hindi ko na pinansin. Yabang nito Guesting ako sa Bloomberg pero pinagtiyagaan ko tong interview na to tapos binalahura ako sa introduction pa lang, no? Hinihintay ko yung ganung klaseng introduction. Very accomplished. Hindi pa ako na-intro. It might happen. Who knows, di ba? Who knows? In the realm of possibilities, that is possible. Probabilities, no? Medyo mahirap yata. Let's not even go to probabilities. Possibilities, pwede. Let's see. You have to earn it. Yeah. Tingnan natin yung nasa realm naman tayo ng possibilities. Itong mga survey ba ay nasa realm ng possibilities o mga deepfake din to? Hindi naman siguro. Mukhang pwede bang maging deepfake ang mga surveys? No? Lalo na kung magkakaiba sila. Oo nga, magkakalayo eh. Hindi. O kaya nga ayokong pag-usapan yung issue ng kasi itong Oculum Research and Analytics, meron din silang lumabas na resulta when it comes to presidential and senatorial preferences. Ayoko nang pag-usapan kasi magkakalayo sila no? Ang gusto kong pag-usapan yung lumabas sa China. Nabasa niyo ba yon? 3%. Yes. Mukhang hindi naman magkakalayo yung mga lumalabas na survey tungkol dyan. At least the similar vein. Ito kasi yung sinabi nila, align. Yung operational word na ginamit nila, kanino tayo makiki-align. Yung survey ng Pulse last December, whom are we willing to work with?
no? 79 to 80% yung lumabas doon na with the US, no? At 10% lang with China. Dito, mas mababa yung China, 3%. Pero sa US, mas mababa rin, mga 40%, no? Pero with other countries ay another more than 40%. So dun sa attitude towards China, mukhang hindi naiiba naman, no? 3% mas mababa rito, dun sa Pulse ay 10%. Siguro depende rin kasi dun sa pagtanggap ng mga sinurvey dun sa tanong, no? Yung isa kasi work with, dito align with, no? Kaya, hindi ba niyan? Parang underlying, hindi ba ang underlying context dyan? Trust issue. Eventually. Yes. Exactly. Exactly. No, nung pag nakausap ko si Manny Pacquiao, baka sabihin niya na tama siya. Dahil nung nakausap ko siya ng isang buwan, sinasabi ko sa kanya yung resulta ng Pulse, no, na 80-10%. Sabi niya, hindi totoo yun. Ang tingin ko ay 97%. Ganun siya. So medyo tama. Specific si Manny Pacquiao. Yung 97% ang ayaw sa China. Kaya bukas text ko siya, sabi ko, parang malapit-lapit ka dun sa survey na ito. Oo, tumama yung kanyang pakiramdam. Oo, tumama siya rin sa 3% sa China. Oo. Diba? Okay. Pero yun, 97. Galing, pero pag-usapan natin yung tama ba yung yung framing ng ganyan? Yung framework mismo. Again, to borrow your not so favorite term, no? Framework. Yung kanino ka dapat kumampi o mag-align dito sa sigalot na ito. Well, baka at this point ay hindi naman siya mali. Dahil totoo naman na may aggression yung China sa ating teritoryo, no? Kaya yung pagkakagamit ng mga term align, work with ay tingin ko hindi naman siya talaga namamali. Hindi siya malayo, no, sa katotohanan, no? Di ko alam kung ano pa ibang salita sa mga ibang survey firms yung pwede nilang gamitin, no? Pero dito ay tingin ko ay hindi siya malayo. Dahil talaga namang nilulusob tayo. Talaga namang kung susukatin mo yung sovereign territory ng China daw sa ayungin, talagang papasok sa ating sariling sovereign territory. Kaya talagang may ganung klaseng resistance, may ganung klaseng galit, no? Yung isang survey nga, Okta ba yun? Yung lalaban ng 77%, ipaglalaban yung ating bansa laban sa China. Very specific yung tanong, no? Kaya hindi malayo halimbawa doon sa Pulse kahit ang tanong ay lalaban, no? Lalaban. Yung sa Pulse kasi work with no? 77%. Oo. Idikit natin sa sa parating na election next year. Kung ganito naman pala yung sentiment ng mga voters na pretty consistent, no, across those yung spectrum of questions. Kung consistent naman pala yung sentiment nila against China, medyo hindi tayo nagtitiwala talaga sa China. Consistent yan, di ba? I think meron pang survey before, who do you trust more, yung China or yung United States? Ang sagot din US. Okay? Pero paano ididikit yan, for instance, doon sa mga pro-China na mga politiko, doon sa mga Manchurian candidates na pwedeng tumakbo sa 2025? Pwede bang idikit yan? O baka naman exclusive pa rin ang pagtingin nila? Well, nung mga nakaraang election, mahirap idikit dahil hindi ganun ka-sexy o gut level ang foreign policy, no? Hindi siya nagiging masyadong ewan ko na ano yung science diyan, ano yung data analytics diyan. Pero from my vantage point, hindi ko nakikita in previous elections na naging election issue ang foreign policy. Kaya ang mas issue diyan kung gaano kagaling kumanta, gaano kagaling sumayaw, no? At least dito sa mga recent elections, no? At ano yung iyong pinopropose na quick fix, no? The populist ethos, no? Tingin ko yun yung mas dominant itong mga nakaraang election. Pero why not, no? Kung yung issue ng West Philippine Sea ngayon kasi nagiging emotional. At kung nagiging emotional, posible siyang maging election issue, no? At merong tumataas na level ng patriotism. Ibig sabihin, nadidiscovery ng mga Pilipino uli yung kahalagahan ng pagiging Pilipino. Dahil merong threat, merong aggressor.
So, kung yan ay mawe-weaponize, kung yan ay magpapatuloy na mag-scale up the emotional level, pwede siyang maging election issue as never before. No, as never before. Kung ipipinta mo yung mga banggit mo na mga Manchurian candidate, no? At magiging emotional yung galit sa kanila ng mga botante, baka for the first time maging election issue ang foreign policy. Baka for the first time maging gut level yung foreign policy. Baka for the first time maging sexy, politically sexy as a term of reference yung foreign policy. No? Ang tingin ko lang, for now, hindi pa. Pero it could be. Meron ka pa 1 taon eh. At medyo mataas yung scaling up ng emosyon dito. No? Lalo na kung merong patuloy na may mga masaktan ng mga kababayan natin. No? Eto, from the perspective of political communication or strategy, di ba simplihan kunwari, itong kandidating to, bata ng China yan. Itong kandidatong to, bata ng China yan. O China boy, yung mga ganun, di ba? Usually, mga one-liners yan. Would that help? Tingin ko, dahil lalo na sa panahon ng social media, panahon ng TikTok, no? Yung mga 10 seconds, 30 seconds na mga mensahe na may emotional content, pwedeng maging kwan yan. Pwedeng maka-apekto sa eleksyon. Ang delikado dyan, no, may thin line kasi yung ganyang klaseng mga atake with xenophobia, with racism. No? At yung mga ibang mga forces na pwedeng gamitin yan ay pwedeng tumalon dun sa xenophobia at racism dahil very emotional yan. No? Kaya yun yung other side nung ganyang klaseng weaponization ng usapin ng anti-China. Baka kasi hindi masyadong maunawaan ng mga tao yung racism vis-a-vis yung pagiging anti-China. Baka hindi siya maging anti-Chinese government. Baka maging anti-Chinese people, no? At alam naman natin na hindi pa ganun ka-develop yung ating political culture, yung ating political education. Kaya it could trigger, no? Negative impulses. Worst case, halimbawa yung nangyari sa Indonesia. No? Na weaponize yung anti-China, anti-Chinese communist, no, into a racist weapon. At halos 1 milyon yung namatay doon. Sana naman hindi mangyari sa atin dyan. Pero meron ka nang naririnig ngayon na nagsasalita almost bordering dyan. May isa kang senador na nagsabi, magpaka-Pilipino kayo, mga Filipino-Chinese. So, senador yan, high-ranking senador. Meron kang dating secretary ng DILG. Ang sinasabi, in-invade na tayo, daang-daang libo na ang nandito, no? Galing sa mainland China. Delikado yan, no? No? So, at this point, meron nang nagsisimulang gumamit niyan. Di, mabuti, talagang nilagay niyo yung nuances, no? Napaka-importante kung pag-usapan niya, no? Doon po sa mga viewers, pag busit na kayo sa pinagagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea, kung napapansin nyo dito sa Facts First, we really make a distinction. Huwag nyo pong sisisihin nyo kahit sinong makita yung Chinese dyan. Huwag nyo lalahatin yung buong populasyon. Dahil ang nangwawalang hiya po sa atin, yung gobyerno, yung mga leader ng China. Hindi po yung buong populasyon ng China. So we have to be very, very careful sa ganyan. Yung tinatawag ni Honorable Ronald Llamas na xenophobia. No? Para bang mahirap kasi pag nagkaroon ng racist undertones yung mga discussions. No? It could worsen a lot of situations. No? Tama ba? Yes. At wag natin kalimutan, yung mga pinaka-prominent na talking heads ng China dito, yung pinaka-prominent na mga taksil ay hindi mukhang Chinese. Ano bang itsura nila? Pangit. Gusto mo isa-isahin ko yung mga pangit. Pangit naman talaga. Si ganito, si capital H, si capital P, no? Si capital B, no? Di ba mga pangit naman? Hindi ko inasahan yun.
Grabe. A wise man once told me, baka naman daw hindi pangit. Baka naman pogi naman o maganda, hindi pa lang nauuso yung itsura na yun. Hindi, sa akin, okay lang yung pangit eh. Beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pero yung pangit na itsura mo, pangit pa yung ugali mo, taksil ka pa, talagang pangit ka na. Saksakan ka na ng pangit. No? Walang redeeming value ba? Wala. Katulad yung nakita ko isang araw, no? Sa nag-gather sa isang bayong. No? Nagsisisi pa ba kayo na you chose this program over Bloomberg? Walang ganyan sa Bloomberg. Actually, nagtitimpi pa ako niyan. Di ba pag pangit ka naman, pwede mo naman takpan ng bayong yung mukha mo tapos butasan yung mata para maikubli yung kapangitan. Pwede naman ganun, di ba? Oo. Nga pala, sabi ni Eta kanina, nakasama siya sa meeting. The first time, pinuri tayo. Kala ko galit na naman yung magpakita. Tayo. Dati kasi masyado tayong flippant. Hindi niya matapos. O ngayon, natatapos na niya. Kaya malamang gano'n. Ano yan? Alam kong sinabi niya yan kasi madalas siyang gamitin yung term na yun flippant. Siya na yung kilala ko mahilig gumamit ng term na yan So, I can double check na totoo yung sinasabi niyo. Kaya magandang gabi po, Congresswoman Eta Rosales. Kapakabait na kami dahil 80% na nung sinasabi namin seryoso. Tsaka hindi po ako nagsabi na pangit yung mga propagandista ng China. Siya po nagsabi nun. Ako po inatawa lang. Na-trigger lang po ako. Pangit na itsura, pangit makalooban. Pangit, saksakan ng pangit. Sinalo lahat ng kapangitan. Sinalong gano'n, pangit. Kaya gusto ko silang katabi. Gumagandang lalaki ako. Pero ibig sabihin, yung 3% na yan, mukhang hindi naman siya, mukhang reflective siya talaga nung Kumbaga hindi lumalaki yung pero hindi naman siguro lumalaki yung bilang ng mga Pilipino na nauuto ng mga propagandista na ito ng China. I doubt it. No? Baka nga dun sa 10% ng okulum ay marami doon. Hindi pa nauunawaan itong UNCLOS. Hindi pa nauunawaan itong, yung West Philippine Sea. No? Yung ganun ba? No? Baka kulang pa yan sa messaging. Baka itong parating na mga buwan at parating na eleksyon, baka mas tumingkad yung political education niyang 10% na yan. At ma-realize nila, teka, no? Nakataya dito yung future ng aming mga anak at ng kanilang magiging anak. No? Teka, yung West Philippine Sea pala, mas malaki pa sa ating landmass at possibly mas mayaman pa. No? Baka makatulong yan sa ating mga economic problems. Teka, no? Ang pinaglalaban pala natin dito, suportado ng buong mundo. So, baka yung mga message na yon hindi pa nakakaabot dun sa 10% na yan. At kung makaabot yan, baka maging, sabi nga ni Manny Pacquiao, 2 to 3% na lang. Pero ito, pag nakakausap ko si Commodore J. Tariela, isa sa mga nadidinig niyang mga sentiments sa ibang mga Pilipino rito, pag hindi raw sila taga Palawan, hindi sila taga Pangasinan, taga Zambales, parang inisip nila, alam mo pa namin dyan. Ang layo-layo sa amin yan. Yes. Nadidinig daw niya yun nung nag-iikot sila sa Pilipinas. Sa bansa, meron silang mga discussions about it. Sinasabi ng ibang mga taga Mindanao, ano pa to? Mga journalist para iba nakakausap niya. Sinasabi, ano bang kinalaman namin dyan? Layo-layo sa amin yan. Why should we care? Kasi kung meron ganong pockets of narratives within our own country, it could only make things better for those propagandists because they could harness that, di ba? Yes. Kaya nga, halimbawa, sila Rafaela ng atin ito, si Father Edicio de la Torre. Bagamat yung makikita sa media ay yung nakaraang Christmas convoy last December at itong parating na convoy sa Bajo de Masinloc. In between, marami silang ginagawang educational initiatives. Like, ngayon, nasa gitna sila ng school caravan. No? Iba't ibang eskwelahan, NCR, tapos nationwide, at pinupuntahan ng mga student leaders na Rafaela para ipaliwanag ano itong ibig sabihin ng UNCLOS. Ano ibig sabihin ng West Philippine Sea. May ganun sila. Tapos, meron ding mga exhibits na halimbawa, doon sa alma mater mo, alam ko next month magkakaroon ng photo exhibit
about the West Philippine Sea, no? Tapos meron ding iba na gumagawa ng mga documentary, no, about the West Philippine Sea, no? Kaya let 100 flowers bloom, no? Iba't ibang multi-platform projects ang ginagawa, halimbawa ng atin ito at ng iba pang organization katulad ng atin ito. Alam ko yung One Sambayan nila Justice Carpio ay pupunta sa Pag-asa Island one of these days, no? Kasama sila Shelo Magno, sila Laila de Lima, etc. So maraming mga diyang initiatives na nagsisimulang dumami. At tingin ko magi-scale up pa yan within the next few months. At tingin ko very positive yan at makaka-apekto yan dito sa mga surveys na pinag-uusapan natin, no? Halimbawa, kung yung mga maging household brand yung atin ito, West Philippine Sea. Kung yung mga mahirap, mga middle class, mga empleyado, gugupit ng kartolina at papel, ilalagay sa labas ng bahay nila. No, yung kumbaga yung mga maliliit na partisipasyon na dito sa issue na ito, tingin ko pag nagkaroon ng groundswell yan, magbabago pa yung survey na yan. Kung yung halimbawa yung mga magulang na maunawaan itong usapin ng West Philippine Sea at nakita yung kanilang obligasyon dito, in their own way, pagkain nila sa umaga, bago pumunta ng eskwelahan yung kanilang mga anak, papaliwanag nila anong ibig sabihin ng West Philippine Sea. No? Atin ito. No? Yung ganun ba na maliliit na bagay na malaki yung impact kung marami ang gagawa. Actually, nakakatakot nga dyan pag nagkatotoo yung sinasabi. Ito, laging winawarn ito ni Justice Carpio. Yung, lalo nga, ng init-init ang panahon, di ba? Parang sabi nila, preview daw ito ng impyerno. Although, I'm sure, nakaka-relate kayo, no? Di ba galing ako dyan? Galing, kasi kausap po natin, galing na po sa impyerno yan. So, itong init na to, wala sa kanya yan. Ganun ba? Ito na ba yun? Sa atin po kasi hindi ganun kasama, talaga naiinitan tayo. Pero sa mga level ni Ronald Llamas, hindi po ganyan kainit sa impyerno. Galing ako dyan. Holy week lang umangat ako dyan bago ako umatin ng interview dito Anyway. Nag-Yossi pa. Tapos marami nakasalubong, no? Yung mga pangit, nakasalubong ko. May tatanong ako seryoso, nakalimutan ko na naman. Alam mo, dito na nangyari sa akin yun, nakakalimutan ko yung tinatanong ko. Dati naman hindi sige, speaking of pangit, mamaya maalala ko na yung seryosong tanong ko, no? Kung mga pangit naman pala yung mga propagandista ng China dito sa Pilipinas, baka naman pwedeng idaan na sa pagandahan tsaka pagwapuhan yan. Oo nga, dahil sino ba? Yung isang pinaka-pogi sa Senado napaka pro-China Siguro sa sunod ng takbo, yung kanyang kapogian matatabunan na nung kapangitan ng kanyang posisyon vis-a-vis China. So yung mga pogi na yan na ang kanilang asset ay kumanta sa kampanya, eventually ay hahatulan din yan next election using itong West Philippine Sea issue, using itong aggression ng China, using yung ating emerging patriotism. Talaga. Pero parang, if you're referring to that person, parang talo kayo dun Pogi nun Parang, nagkamali ako ng tanong. Suko na po. Hindi kaya. Pero bakit panlaban sa hanay nyo? Parang wala Ha? Kaya ba? Si Gio pwede. Alam si Gio? Dixon? Si Gio. Kaya ba ni Gio yun? May tsura yun. Tsaka abogado, no? Presidente ng Ateneo Student Council, chairman ng Kabayan. Pwede may kuwan, di ba? Lamang lang sa inyo isang paligo. Kumakanta ba yan Gio na yan? Oo. Pwede yung turuan yan. May bigote ba yan? Ha? Pwede magpatubo. Kailangan lang magbawas ng konti ang timbang para maging pantapat kay Robin Hood. Kung bago papogian, baka dapat kumuha kayo ng mga tipong sino ba? Ding Dong Dantes. Pwede nyo bang kunin yan? Pwede rin yan. Pero halimbawa, may mga senador na nakapasok significantly na hindi naman kagandahang lalaki. Halimbawa, si Juan Flavier. Di ba? Naka-reduce lang sa isang slogan, let's do it. Di ba? Yun lang. Na consistent sa kanyang pagiging komedyante, at the same time maganda yung track record bilang isang doktor, di ba? At Secretary of Health.
So, may mga ganun na nangyayari. Hindi naman kinakailangan kagandahang lalaki ka. Basta maganda yung messaging mo, no? Papasok ka naman no? Katulad nga nung sinabi mo na si JB hindi naman kagandahang lalaki, no? Kaya gusto niya tumabi doon sa mas lamang siya ng 3 paligo. Bakit mo yung kahapon? Teka lang, hindi ko sinabing hindi siya kagandahang lalaki. I was recounting a joke of his. Pero mukhang seryoso siya kahapon. Ulitin ko lang baka mapanood ni Senator JB to. Nagpapakalat ng fake information na kausap natin Linawin ko lang po yung kausap kasi natin, tumino na internet sa wakas. Kahapon, nung sumara internet. Ito po yung sinabi ni JB Ejercito dahil guest siya kahapon sa Philippine Press Institute Awards. Inawardan yung mga community newspapers. Sabi niya, hindi raw siya masyadong tumatabi rin sa mga pogi sa Senado. Ayun, kunwari, sina Bong Revilla at saka si Robin Hood Padilla. Tumatabi raw siya ron sa isang senador maski hindi niya masyadong kinakausap. Kasi pag tumatabi raw siya ron, ay nagmumukha siyang pogi. Yun ang konteksto ng sinasabi ko. Parang hindi naman siya malayo sa sinabi ko. Pero doon ka na magpaliwanag sa Supreme Court. Haba ng paliwanag mo. Problema rito nire-reduce yung akin napaka-nuance na sinabi sa isang bagay na pwede magpahamak sa akin. Ito, naalala ko na yung sasabihin ko kanina. Kasi, gusto ko lang sabihin, paborito ko framework at deconstruction. Ang paborito mo naman, nuance. Oo nga, no? Linamin lang natin. May nuancing tayong ginagawa rito. Yan. Si Justice Carpio, madalas siyang mag-warning, no? Dahil ngayon, init lalo ngayon, no? Sabi niya, paubos na yung yung supply natin sa Malampaya. Which supplies a significant portion of the energy that we are using dito sa Luzon. Wala tayong ma-explore. Hindi natin mapakinabangan yung resources natin sa West Philippine Sea. So yung ganyan, di ba? Baka yan ang pwedeng panggising sa mga tao. Pag nakaramdam sila ng brownout siguro in the coming years, siguro naman malinaw na sa kanila sino ba yung mga Manchurian leaders na umigil sa atin para ma-explore natin yung resources. Kaya ngayon, ramdam natin brownout, di ba? Yes. At dagdag dyan, inamin na ni Secretary of Energy Popolo Tila, inamin na niya na we are now in a calamity situation. We are now in a crisis mode dahil sa kakulangan natin sa enerhiya. No? Imagine mo, sobrang init. Kung meron tayo mga solar farms, baka magkaroon pa tayo ng surplus sa energy. Baka magkaroon pa tayo ng surplus sa electricity. Pero dahil kulang tayo sa solar farms at yung mga solar farms na nandyan ay walang storage dahil yung ating NGCP, yung kanilang kinikita, ay hindi ine-invest dyan. Eto, no? Sobrang init, pero sobrang mahal ng kuryente at sobrang kulang. Kaya naka-red alert tayo ngayon. At yung West Philippine Sea, dagdag pa dyan, hindi natin ma-explore yung isa sa mga main source of natural gas, possible source ng natural gas sa buong mundo. No, dahil ayaw tayong papuntahin sa ating sariling bakuran nitong mga Chinese. Kaya kung yung mga bagay na yan maipapaliwanag dun sa 10%, tingin ko baka dramatically mas lumiit pa yun. Kaya importante talaga yung civic and political education para mas maintindihan, para ma-connected that sa mga tao. Kasi ang hirap niya, no? Ito talaga frustration ko to pag inoobserbahan ko yung mga kampanya over the years, no, different electoral cycles. Naawa ko minsan sa mga kababayan natin na, kunwari, tanongin mo randomly, sinong baboto mo? Basta kami dito, kami kay... Pero ikaw na-expose dun sa mga impormasyon na tungkol dun sa mga kandidatong sinusuportahan nila, alam mo parang ginagago po kayo ng kandidatong yan. Diba? Kasi nadinig nyo ngayon yung speech na binigay niya, na pinag-aralan niya. Pero pag binalikan nyo po yung track record niyan, ginagago po kayo niyan ninanakawan po kayo niyan Dapat niya pagkatabi niya itago niya yung pitaka niyo kasi madudukot, di ba? I mean, yun sa akin, isa yun sa mga ko talaga, parang iniisip yung paano natin i-bridge yung gap na yun, di ba? Para for them to help them make a connection. Happy anniversary. Di ba? Paano kung nasa ANC ka, hindi mo masasabi ang ginagago, no? Hindi mo masasabi ang ninanakawan, no? Kaya happy anniversary sa Fox First, no? Dahil pwede mong sabihin 'yan, no? Kahit ine-edit mo yung sinasabi kong mga
mga salita, no? Katulad ng asshole, no? at least sa facts first, no? Ay, mas liberating, di ba? Mas liberating kaysa yun sa isang major broadcast institution ka. Yung ganyan. Na merong sacred cows, no? Ay. Oh. Alam ko, feeling ko one of these days, magkakamali kayo. Parang, wala rin interview kayo sa isang major, isang mainstream broadcast station. Like makakalimutan nyo na, wala ako sa Fox First. Aabangan ko yan. Magbabiral yan. Aabangan ko talaga yan. Yan yung problema dito sa host. Hinahantay ka talaga magkamali. Tapos papalakpak at makukumpleto yung kanyang araw. Ikakalat ko pa. Di ba sabi ng guest kanina? Oo. In of itself, no? Manipulate ko pa yung images na, no? Tapos abangan ko yan, ha? Kahapon naalala ni John Wanderer. Kakagatin sa puwet. Hindi ko maintindihan. Minsan yung mga predispositions natin lumalabas, no? Yan ang hirap dito sa social media. Pag nasabi mo na, hirap na bawiin. Oo, wala. May resibo. Oo, kaya pag naglalakad ako sa SM North, may sumisigaw sa akin. No? Edu Manzanas! dito nakakuha no? Dito nakakuha. Imbis na i-introduce ka na very accomplished, no? Ang tawag sa iyo Edu Manzanas. Hindi na mabawi. Tumatak ba? Tingin ko pag tumakbo ko, paggamit ko baka manalo ako. Hindi ko gagawin, hindi ako tatakbo. You're welcome. Ang catchy pala, no? Catchy. Edu Manzanas. Dati yan, sigaw sa akin pag nakikita ko, wag po! No? Tito Ronald, wag po! Ngayon, sigaw na sa akin, Edu Manzanas! Kumbaga yung life's work na binuo mo over the years. Parang nakikita ko. Gumuguho parang yun ang claim to fame mo. Edu Manzanas. Yun ang contribution ko. Hindi ko lang naibigay yung mansanas sa 1 kilo. Biro mo, ganun na yung marka mo sa kasaysayan. Hindi kasi ay lang sa ilang pirasong mansanas. Napaka-unfair ng buhay. Hindi naman yung hindi pagbigay ng mansanas ang issue ko eh. Ang issue ko yung pagkolekta ng mansanas gamit ang pangalan ko. Yun ang issue ko eh. Oh, yan. No, nadagdagan na yung kwento. Manipulation no? Nga pala may nag-hi sa inyo si Dr. Vivian Sarabia. Galing ako sa kanya kanina, ayan ginawa niya tong salamin ko, ayan ayan. She's saying hi. Hi din po. Pwede raw kayo dumaan sa kanya. Oo. Sikat yan eh. Baka hindi ko kaya yung presyo dyan eh. Yung host lang ang may kaya. Hindi, nasabi ko kay Doc Vivian kanina, kasi dito bawal magtanggal ng salamin yung Ronald Llamas. Sa inyo pwede naman siguro. No? Ayan. Hindi, seryoso, dumaan daw kayo sa kanya. Kay Minggita Padilla kasi libre. Okay. Lalo na kung ang pakinabang mo lang sa mga guesting ay mug at saka t-shirt, doon ka na sa libre. Paparinig to. Kaya bibigyan natin. Ito, lahat. Political. Bibigyan natin ng bagong t-shirt yung kausap natin. Yan. Yan, ganda. Mangingiki lang, ano pa eh. Yung dinadaan sa parinig eh. Pwede naman diretsuhin eh. Hindi, mahirap pag dinadiretso. Sabi tuloy ni Norma Taray, unlearning wag po to Edu Manzanas. Huwag mong ganon. Ay talaga. Huwag naman ganon. Hindi po tama yun. May mga ano nga eh.
Nagmark ka ba? Sorry, hindi ko naman sinasadya yun. Oo nga, napansin ko nga. Hindi ko inisip yun eh. Oo. Sige, apology accept. Nadulas lang. Oo. O sige, ito. Okay. Okay na ba tayo? Nakalimutan ko na naman. Nakalimutan ko eh. Nag-ano na ako. Nag-mental block na ako dito eh. Okay. Ito. Yung China, ano na yan? Yung China component ng itong narratibo na ito, no? How does it figure dito sa ongoing rift between the key figures ng unity? Tingin ko in a major way. Lalo na ngayon, isa sa major track ng mga Duterte against PBBM ay foreign policy. Ayun lang medyo nilangaw yung binuo nilang movement kontra gera 3 days ago. So baka back to the drawing board. Pero merong nag-unfold na 3 tracks yung kanilang atake, no? Yung isang track ay corruption, no? Lalo na nung last year nakafocus yan doon sa pinaka-corrupt na institusyon, sabi ni Digong, yung Congress. Siyempre tinitira diyan yung speaker. Ikalawa, itong pulburon, no? Bakit kayo susunod, mga sundalo at pulis, bakit kayo susunod sa isang commander-in-chief na adik at bangag? Yan yung kanilang isa. At meron pa yung susunod na kabanata, yung video raw, no? Yung urban legend na video. Baka manipulated yun, ha? Oo, no? At ikatlo, itong foreign policy. Dinadala tayo sa gera, no? Nilalapit tayo sa nuclear war. Galing, di ba? Ng presidente dahil sa kanyang policy sa West Philippines. So, isa na yan sa mga linya dividing the two camps. Ngayon, depende kung sino makaka-weaponize niyan more effectively. No? Halimbawa, sinubukang i-weaponize 3 days ago by forming this coalition. Medyo nag-flop. Baka ayusin nila uli yung paano kung yung mga talking heads sila puro pangit, no? Hindi talaga sila makakakuha ng suporta, no? Tapos ngayon naman, pwede naman yung i-weaponize ng gobyerno, yung matindi yung salita ni PBBM, di ba? Nung bago siya pumunta sa US, horrified, no? At almost sabihin niya na treasonous yung secret agreement na yan. No? Halos banggitin niya na taksil at mga traidor yung gumawa niyan. No? Nandun na siya sa border no? Pero hindi tumalon. Pero ibig sabihin, yan ay attempt para i-weaponize on their terms, no? Itong usapin ng West Philippine Sea kalaban ng mga pro-China na definitely nasa kabilang kampo ng mga Duterte. So, pwedeng magkaroon niya ng impact. Hindi ko lang sinasabi na meron na at this point. Pero pwede. Depende paano gagamitin. Pwede. Kasi nga naman, pag inisip mo, parang napakasimple naman narratibo, no? Sino bang huda, sinong hindi? Yun lang naman, di ba? Yun. Di ba? Gawa ka na maraming TikTok na ganyan. Paano yung Manchurian candidate? Baka hindi pa maunawaan eh. Pero yung huda, tunog maruya yung Manchurian eh. Pag-aaralan mo pa history ng Manchurian. Taksil, no? Hindi ko lang ma-imagine kasi paano yung simbolo natin ng kataksilan, yung bayong, di ba? Diba? Pag nilagyan mo naman ng bayong, yung mga talking head na yan, baka hindi makilala. No? So, idikit mo na lang yung bayong katabi nila. Pero, baka sila gustong gamitin nila yung bayong dahil hindi sila ganun kagandang lalaki. No? Kaya, mas maganda kung nakasuot sila ng bayong. No? So, yan, yung mga ganyan ba ng mga nuances. No? Ito naalala ko lang. No? May mga nagsasuggest dito eh. Ito lang crazy idea, pero this is not original. Yung mga nagbabanggit na rito mga viewers, no? Why don't you file a certificate of candidacy for senator sa October this year? Wag lang ma-declare na nuisance candidate. Magiging parte kayo ng mga debate. Yun lang. Wouldn't it be fun? Wouldn't that be fun? No? Campaign stage. Merong mga mas magagaling sa akin na pwedeng gawin yan. Katulad ni Rafaela David, katulad ni Gio. Alam na natin yun. Katulad ni Barry Gutierrez, di ba? Alam na natin yung mas magaling sila.
yan yung mga ipa-file natin, yan yung sumama sa debate. Tapos, mga bata at hindi pangit, no? Hindi pangit at matatalino, no? Mga ganyan, no? Doon sa kwan, no? Ako kasi ay medyo kulang ako doon sa criteria na yan. Saan? Anong ron? Anong criterion? Ano ron? Saan kulang? Hindi ako matalino eh. Lagi mo sinasabi, di ba? Hindi. I never said that. Katulad ng aking USEC, no? Katulad ng aking matalinong USEC, no? Dun sa... Lumalabas sa lahat ng kinikim-kim na galit narinig ko yun eh. At hindi lang once, several times, no? Talagang yung kumbaga yung pag sinaksakan ng may kawit diyan sa dapitan, no, nung acro, yung fraternity, no. Talagang iniikot-ikot na loob mo eh. Mukhang nanood po yung guest natin ng mga ilang panayam natin kay Attorney Barry Gutierrez. Kung saan ang introduction po natin, eto sigurado ako mas magaling to, no? Kaya hindi ko maintindihan bakit pumayag na maging undersecretary lang ito. Masakit pala yun? Masakit ba yun? Hindi naman, no? Pag narinig mo isang beses, hindi naman. 2 beses, hindi naman. Pero pag mga mahigit 10, medyo may kaunti ng may kaunti ng kirot. Kaunti lang, no? Hindi naman ako madaling mapikon, no? At saka magdamdam. Naglilista pala tong okay na ba kayo? Parang galit Hindi, nakakain ako kanina. Napaaga ako ng uwi dahil nung tinext ako, nagmamadali ako eh. Baka masira uli aking fan. Kasi naramdaman ko yun eh. Ano yun basics ng manipulation yan eh. Kasi alam ko may atraso sa akin tong kausap ko eh. Kahapon, sama ng internet eh. Sabi ko, pag pinapunta ko hindi makakatanggi to eh. True enough, di ba? At tinagahan. Para sigurado maayos, di ba? Oo. Di ba? Tama, ganun talaga yan. Kanya-kanya lang yan eh. Push and pull ang tawag dyan eh. Kahit 20 beses sinabi na mas magaling sa akin yung USEC. Hindi ko sinabi mas magaling. Sinabi ko lang magaling yung USEC. Yun na yun. Yun ba yung pinapalabas ko noon? Yung sinabi ko, graduate ng Philippine Science? Yun ba yun? Yun. Hindi lang yun. Marami pa. Ito. Na-imagine ko lang, no? Kasi nung isa sa mga disruptive candidates ng 2022, si Attorney Luke Espiritu. Isipin mo, pagbabarahin ba naman sina Larry Gadon tsaka sina Attorney Harry Roque? Grabe yun di ba? So, yun tingin ko yung context ng ibang mga nagsasuggest na you run to disrupt, di ba? Although syempre, you're running to win. Parang would that be a viable option? Seryoso ang tanong ba yan? Seryoso. Just kung ka lang. May pregnant pause hinihintay ko yung sagot. Hindi ako, may mga tinutulak ako para maging ganyan. Mga disruptor. Pero may criteria. Bata, good looking, no? Matalino, may prinsipyo. No? Yung may paninindigan. So, yan yung mga gusto ko itulak. Yun na lang ang magiging role ko. I-mentor, tumulong sa mentorship. No? Tapos habang nagkakampanya sila, habang nag-election, sana ay naiimbita pa rin ako katulad dito sa Pax First, no, para i-complement sila. Sana lang, no. Sana. Hindi ko kasi sigurado eh. Talaga. You can never be sure. Yeah. At tatakbo ba sila yung mga bata na yan sana, yun yung mga katulad nila. Yung dapat kahit hindi uphill yung labanan sa 2025, at least magmarka. Yung sinasabi mong concept, yung sinasabing strategy nung nag-suggest, no? Magmarka para sa mga susunod na labanan. Huwag mong kalimutan, si Senator Risa, natalo siya twice. Diba? Nag-number 13 siya, una siyang tumakbo eh. Pero meron siyang 14 million votes. Nung ikalawa ng takbo, meron siyang 15 million votes. Nung ikatlo, panalo na siya. So, medyo significant yung kanyang pagkatalo before. Kaya pwedeng ganun, no? Magmarka ka lang. Magmarka. Sabi mo nga, yung disruption kasi is leaving a mark. Oo. Pwedeng disruption for good or disruption for bad, no? Yes. Parang nangyari ng 2016, di ba? Napaka-disruptive ng election na yun. Kita niyo naman nangyari ngayon. Ramdam natin yung Nagre-reverberate pa eh. Diba?
Ramdam na ramdam pa ngayon. Yes. Kaya ganun. Pag-aralang maigi yung parating na eleksyon at kung sino yung pwedeng itulak. Paano yung mga disruptor na yan? Pwede rin sila makatulong doon sa iba na may chance ang manalo. Pupuruhan nila yung mga walang kwentang kandidato. Pupuruhan nila yung mga pro-China na kandidato. Di ba? Para yung mga nasa bingit na may tsansa ay makapasok. So pwede yun din yung ikalawa nilang role. Hindi lamang magmarka on their own, no? Ng kanilang narrative, ng kanilang mga vision, ng kanilang persona. Kung hindi, makatulong sila doon sa mga iba na mas malaki yung tsansa na manalo kaysa sa kanila at this point. At puruhan nila yung mga walang kwentang kandidato na malalakas, na kasama sa napasok for now dun sa Magic 12. Pero even din parang nadidinig ko lang, no? Na-imagine yung thought bubble na ibang mga nanonood. No? Parang masaya siguro. No? Parang Ronald Llamas nakasama sa debate yung sino ba? Yung mga favorite nyo, yung mga pangit na binabanggit nyo, di ba? Parang masaya yata yan. No? Di ba? Wouldn't it be good? sabi ng guest, ang haba ng paliwanag ko na magme-mentor. Balik pa rin sa akin. Parang walang narinig si mga sinabi. Medyo. Tatawag ko na sana yung lamesa. Tatawag ko na. Kaso, mahal yung laptop. Parang, what part mo sinabi ko hindi naintindihan? Nalinaw naman ang sinabi ko. Suggestion pa naman ilubog ko sa tubig yung laptop kagabi. Hindi kasi. Nilubog na ba? Yung ulo ko, nilubog ko. Naalala ko lang ito, baka sabihin naman wala nang kwenta yung pinag-uusapan niya, no? Naalala ko nung 2022 election, nung campaign, na invite ako mag-moderate sa isang senatorial forum organized by mga youth. So sabi ko, okay, game ako dyan. Kasi sabi ko, may chance to ask questions, hindi yung parang mindless moderating lang. Ayoko nang ganun eh. Yung taga-basa lang, introduce, your time is up. Diba? Parang malakas makabobo yung ganun ganun mga role. Sabi ko, will I be allowed to ask ko? Ha? Pwede ka manggulo. Pwede manggulo. Kasi may panel of, parang panelist na magtatanong. Pero pwede ka manggulo, ikaw magtatanong. Sabi ko, game ako dyan. Sabi ko, sino yung mga nag-confirm? Sabi, ito. Ay, okay ako dyan. Sige. Tapos, nung nirelease na nila, yung, di ba may mga social media cards na nakalagay, ito yung moderator, ganyan, ito yung mga attendees. Tapos sabi ko, ito attend ba to? Sabi, nung nirelease namin kung sino yung moderator, hindi na, nag-back out. Ayoko namang sabihin na na baka nainis na sa akin yung isang kandidato. Very prominent, no? Ayun, sabi ko, ganun, sayang. Kasi marami sana tayong itatanong sa kanya. Ayun. Mukhang umiiwas. Hindi ako nagtatapang-tapangan, pero I would have wanted to ask him certain questions kung panahon na yon. Ayan. Nung last election, grabe. Sa TV5, 2 araw ako, umaga hanggang gabi. Sabi ko, wala na ba kayo ibang maimbita na magko-comment sa election? Wala. No? Wala. Talagang tuloy-tuloy, umaga hanggang gabi. No? Tapos kinabukasan na umaga hanggang gabi. Tapos yung third day, tapos na election, half day dahil paalis ako, pupunta ako Europe ng hapon eh, no? From the station, diretso ako sa airport, no? Ba't pumayag? Ha? Ba't pumayag? Recruit ko sa college yung nag-imbita eh. Tiga UST. Hindi ko matanggi. Ibubook ko na, tayo. Meron tayong mga discussions sa campaign season, ha? Yan. Ibubook ko na, oo. Yan. Hindi mo na i-edit yung mga banat ko? Hindi na, pwede yung pangit. Pwede na. Oo. Yung mga ganung, hindi, kaya ako na-ikwento yung karanasan ko na yun sa isang forum. Kasi parang na-imagine ko, pag meron silang kasama sa campaign stage, sa debate stage, na hindi nila maiwasan, gandang discussion yun, no? Hindi para ipahiya sila, kundi to unravel their hypocrisies. Ganun nga, ipahiya nga. Ginandahan ko nga eh. Ginandahan ko nga eh. Yan nga, parang. Ipahiya, balahurain. Hindi, kasi yan ang yan ang isa sa mga yan ang maganda sa isang demokrasya, no? Mahirap kasi marami nagpapanggap ng mga kandidato, no?
Para magpapanggap ka na ito advocacy mo, human rights ka, kuno-kuno, di ba? Pero pag tinignan mo yung paiba-iba yung mga ano mo, ganun, something. Iba kasi yung kandidato ka at nakipag-bakbakan ka, barubalan at debate, no, on the campaign trail. Iba kasi yung katulad ng Christian Esguerra na bumabanat, no, on the sidelines, no. Yung ganyan, no. So, doon na lang ako sasama, yung ganyan. Iba na yung mga makikipagbarubalan at doon na lang ako sa nagpapahinga. Hindi ko kailangan ng kasama. Pinapatakbo nga namin kayo. Ayaw talagang tigilan eh. No? Ang kulit. Tatawag ko na talaga yung lamesa. walang tumatatak eh. No? Teflon eh. No? Kahit ano sabihin, walang nadidinig eh. No? Pero masaya. No? And ito na lang. Bilang panghuli. Ano lang to? Hypothetical lang. No? Wala namang ambition tumakbo. In a parallel universe, kung saan magkakaroon din ng 2025 midterm elections, in a parallel Philippines, kumbaga parang mirror image nung ating another dimension, I suppose, no? Sino yung gusto nyo makasama sa sa debate, makaharap? Sino? For senator or for president? Wow, uy. Midterm nga sabi ko eh. Hanggang senador na muna tayo. Senator, ang daming kandidato. Kung tatakbo ka for president, baka sakaling makasama ka sa presidential debate. Diba? Iba yun. Diba? Iba yun eh. Yun ang sabi ko kay Walden Bello dati. Tumakbo ka for president. No? Para kasama ka doon sa presidential. Tingnan mo si Kwan. Sino ba yun? Si Nikki Perlas. Diba ng 2010? Nakasama sa debate. Hindi lang nga ganun kagalingan, pero nakasama sa debate. Tsaka yung isa, yung JC De Los Reyes. Yun. De Los Santos. Nakasama sa debate, di ba? So, ibig sabihin, no, kahit pa paano, narinig yung advocacy mo, narinig yung entablado mo, at kahit kalinya mo yung ibang mga presidential candidate. Sa Senate kasi, ang dami. Tapos, ang daming crackpots, ang daming lunatics, ang daming Manchurian candidate, no? Yung, hindi... Maraming pangit. Parang hindi masyadong malaki yung impact. Okay, sige. I-promote natin. Sige, presidential debate 2028. Sinong gusto niyo makaharap? Masarap ka debate si Gibo dahil may utak 'yon. 'Di ba? Kaya bar top notcher 'yon. Sino pa? Balita ko, nagpaplano rin 'yon, no? Oo nga. May mga nagko-comment nga rito eh. Paulit-ulit eh. Mukhang masarap ka debate. Sino pa? Sino pa ba? Mga on the horizon, wala ako masyadong maisip eh. At least yung nagbabalak, no? Wala pa ako maisip, no? Baka hindi ako masyadong mapagod eh kung kadebate ko si Sara. Dahil tinanong lang siya tungkol sa mandate ng DepEd, hindi pa niya masagot eh. So, anong pagdedebatehan namin? Grabe naman kayo eh. Matagal pa naman. Diba? May 4 na taon pa. So, sa bagay, in 4 years, pwede niya mapag-aralan kung anong mandate ng DepEd. Oo, pwede naman, di ba? Yun. Bakit? Tama. Pwede niya mapag-aralan yan. Okay. Sige. So, Gibo. Sara, sino pa? Hindi si Sara. Ayoko nga makadebate. Ayaw. Si Rapi Tulfo. Pwede, pero ang style kasi ni Rapi, performative politics. No? Yan yung strength niya. No? Nandun siya sa spectrum ng quick fix. Di ba? Ganun ba? Quick fix ba? Ganun pala. Yung kanyang kondukta sa Senate ay ganun. Di ba? Performative politics, no? At targeted yung kanyang kwan. Hindi ko alam kung how he will fare sa isang presidential debate na hindi performative actions yung hihingin. Mas rigor, di ba? Mas rigor yung hihingin. Oo. So, hindi pa siya tested yan. Kaya for now, ang gusto ko makadebate, si Gibo.
Dahil pwede kayong magbalitaktakan tungkol sa mga issues, mga visions, mga platform, pero parehas kayong hindi mananalo. Oo. Tapos yung survey leader, pwede hindi man umattend, no? Ba't pa ako ate niya, masusugatan na. Yes, exactly. Tanong mo lang naman, hindi mananalo eh. Tanong mo lang naman, sinong gusto makadebate? Yan. Okay. Yeah, at least may napiga po tayong sagot dito sa ating panauhin, okay? Anyway, maraming salamat po, no? Inabot na naman tayo ng kala ko abutin tayo ng madaling araw dito sa walang kakwenta-kwentang usapan na ito. Ang ganda-ganda ng first part ng episode na to, no? Pero yung parang agree ko, napakaganda ng first part. Ang dami ko natutunan eh. Para sa isang Neanderthal na katulad ko, tsaka Luddite na katulad ko. Natututunan. Kaya can't wait ako doon sa sinasabi mo na part na susunod nyo na going to that. Oo. Parang yung kung kung i-graph natin yung episode na ito. Yeah. Taas natin eh. Nakita ko yan. I saw that coming. Nakita ko yan parating eh. Nakita ko yan parating. Parang nag-aksaya tayo ng internet eh, ng mga latter part. Yan din. Inasahan ko rin yan. Durug na naman kausap natin. Durug. Ay, Ma'am Eta. Sugatan lagi, no? Ganyan po tayo rito sa programa to, take no prisoners eh. Miski maayos na yung guest natin, talagang ginagapos pa rin natin eh. Ganyan talaga rito. Ito, last. Will make you stronger. Sabi nga ni Nietzsche. Ito last. May nagpapatanong. Sabi talaga last. Ito, promise. Itong si margin of error, sarap ka debate. Okay ba yan? Sino bang tinutukoy niyo? Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Di ba matalino yan? Negosyante. Siguro. Pag negosyo pag-uusapan, wala kang laban niya. Okay. Sige, magandang gabi. Thank you. Magandang gabi. Napagod siya. Tingin ko, umihilig na sa ETA ngayon eh. Tingin ko, umabot naman siya rin sa part ng pangit. Medyo. Kung nadinig yung pangit, nagtatawa na sa amin, tigilan ko na to. Tutulog na lang ako. Walang kwenta talaga itong dalawa to. Binigyan ko ng pagkakataon, wala ako na pala eh. Sabi naman niya, hindi niya matapos. Pabaya mo na yung matanda. Baka nakarinig na naman ako ng flippant. Sige. Gandang gabi. Ingat ha. Happy weekend. Sige. Salamat. Thank you. Magandang gabi po. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.